beloved Boss Mike Cervera. President Sara Duterte Nako, ayan na. Mga kababayan ko, no show daw. sa pagsisimula. Ulit. No show oh. si Vice President Sara Duterte sa pagsisimula ng pagdinig ng Kamara sa mga Nako. impeachment complaint laban sa kanya. Oh, paano yan ngayon, mga kababayan ko? Paano na ito? Kapoy kaayo. Si Marijo, pinaglalaban. Paano na ngayon ito? Oh, no show. Hindi ho nagpakita yung lokalaka. Hindi nagpakita si Sara. Yan ang mga patunay na matagal ko na sinasabi na si Sara bobo talaga. Hindi kayang sumagot, hindi kayang humarap sa mga tao na alam niya na lalamunin yung utak niya. Nakuha nyo, mga kababayan ko? Alam nyo na. Kapag ka hindi humaharap, takot yan. Sabi nga nila. Diba? Kapag ka humarap ka, yun, ibig sabihin, hindi ka guilty. Diba? Guilty yan na. Bakit? Mga kababayan, mukhang nagtago yata sa saya ng nanay niya. Ang tikarkarat na. Kung kunananin, apo, kung kumyapot. Nanang, na ilamang na kita, o nagtipaldam. Ay, naapo. Di ba? Kung kumyapot, Sarah said, I want a bloodbath. Nandoon pala sa ilalim ng may regla. Ilalim na saya na may regla. Oo, nagtatago siya kasi naliligo ng regla. Ay, nako mga kababayan. Di ba? Ayun nga tinupad naman niya bloodbath. Di ba? Nagtago sa silong ng saya na, umaagos ang regla. Yun, Del Toto Balduesa, kaya nag-bloodbath siya. Okay ba? Durog. Ay, nako, ewan ko sa inyo. Ano sabi rito? Pakinggan natin, Kabilang sa mga tinalakay ang pagpapasabina ng ng mga dokumento gaya ng SALN at Nako. bank records ng BISE. Nako. Mula sa batasang Nako, bank record daw. Nako, kaya pala kumyapot. Ay, sa mga hindi pa nakakapag-like, share, and subscribe, mga kababayan, huwag nyo nang ipagkakait yan. Token ni Nayo. Basig nga banag. Maliit lang na bagay yan, mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa mga hindi pa nakapag-subscribe. Ako, si Mike Cervera, kaibigan yung tunay. Magkaiba man ang opinyon, pananaw natin, alam nyo na mahal ko kayo. Hindi ako nagtatanim ng galit, Sa mga DDS nga, kita nyo, di ba? Oo. Abay, kalmadong-kalmado ako. Sa mga hindi pa naglalag dyan, Nalpasan, sige karot, Windy Kuha. Arjen Baldonado. Nako, mag-like ka na. Tuloy. bansa may express report. Sa linya po ng telepono si Marian Enriquez. Marian, Nako. ano pa ba ang mga napag-usapan dyan sa hearing? Yes, Rose, pinasasabi na nga ng House Justice Committee yung mga dokumento at testigo na kakailanganin sa paggulo ng impeachment hearing laban kay Vice President Sara Duterte. Bukod ay bagman ni VP Sara na si Ramil Madriaga at Attorney Gloria Camora ng Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office. Pinatatawag din ng komite si Attorney Michael Powa bilang dating spokesperson ni VP Sara's Department of Education. Kasama si Powa sa listahan ngayon ng mga tatayong abogado kay VP Sara sa impeachment. Kita nyo mga kababayan ko, kahit na 16 yung kanyang abogado walang nagawa, Remedyo Lagrana, BMB Joel.
walang nagawa. Oh. Wala. Oo. Mela. Oo. Mela. Wala. Run, Sara, run. Ayun, tumatakbo. Ano na ngayon, mga kababayan ko? Anong silbi ng 16, ano? Oy, utik na yun, no? Bago ko makalimutan, Evangeline Camilosa. Ha? Oy, mga taga Davao, nasa na yung pinarating ni Baste na mga oil? Oil, oh. Oh. Nasaan na ang mga pinarating na oil? Sabi nyo, nagparating si Baste galing ng Brunei. Ay bakit wala pa rin yung oil? Tapos ngayong balita mga kababayan, sa Davao, 16 na gas station nagsara. Akala ko ba meron kayo? O ano nangyari sa oil? Putik na yung mga kababayan. Di ba yung mga Bisaya, yung mga pisang ko eh. Jo, may oil ka? Anong oil? Oil ba? Oil? Anong oil nga? Di ba Joji, no? Ganyan yung mga Bisaya. Oo. Tricycle. Tricycle. Bicycle. Bicycle. Hanip yung mga... Yun talaga mga kababayan eh. Yun talaga sila eh. Ganun talaga mga kababayan eh. Di ba? Kahit naman tayong mga Ilocano, may punto din eh. Putik na yan, no? Oil. Tricycle. Bicycle. Uy, naapon. Yok ni Nana. Eto na. Puwa. Naku, mga kababayan, nanginginig si Sara. Sasabihin na rin ang mga dokumento sa Philippine Statistics Authority ng mga birth, marriage at death records ng mga pangalang binigyan ng confidential funds. Basta sa Si Spade, Si Spade, mga kababayan, ano na? mga acknowledgement receipts ng DepEd at OVP. Naku, patay ka. Statement of assets, liabilities, and net worth o Naku. SALN noong nasa public service si VP Sara simula Naku. 2007 hanggang 2025. Pero pinagbutuhan pa ito ng komite. Tumutol kasi si CDO Representative Rufus Rodriguez. Tinawag niyang fishing expedition ang bahaging ito dahil hindi raw nakalatag ang ultimate facts sa usapin ng SALN ng vice. Isa lamang si Rodriguez na bumotong tutol habang 34 ang bumotong pabor na ipasabi na ang mga SALN sa ombudsman. Nakaw, yari na. Ang dami mga kababayan. Sabi ko sa inyo eh. Oo. Panis si Sara dyan. Ukol ko na JC ang nilibayan. Ukol. May ganun. Ukol. Kita nyo. Matigas matigas magsalita. So paano ngayon ito, mga kababayan ko? Si Sara Duterte nyo, hindi nakadalo. Ngayon magtutuloy-tuloy daw, tapos papasabi na pa yung mga SALN niya, bank records niya, kasabay nun mga kababayan, dadalo si Madriaga. Magkakalintikan ito mga kababayan, magkakalintikan. Matigas magsalita yun. Kastani. Ganun ano. Paano ito? Paano ito mga kababayan ko? Diba? Paano ito Marilolo Raganit. Awanang. Nalpasag. Sige tuloy. Samantala, pinasasabi na rin ang mga records ng National Bureau of Investigation o NBI sa investigasyon nito sa pagbabanta ni VP Sara sa buhay ni na Pangulong Bongbong Marcos. Sabi nga ng marami dyan walang lusot si Sara. Pinagbantaan niya yung buhay ni Manong Bongbong natin. Pinagbantaan niya pati yung First Lady natin. Pinagbantaan niya si Nevermind. Diba? Kinala. Bumper to bumper Sige, tuloy. Pasok. First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Mark. Umina yung tenga ko. Umina yung tenga ko. Ano yung sabi?
Anong sabi? Lagpa siya yan. Gusto rin ipakuha sa BIR ang income tax return ni VP Sara at asawa Pulpog, apo, napulpog ni Sara Duterte. Sunog na sunog si Sara Duterte, mga kababayan. Sunog na sunog si Sara Duterte. Yari ka, Sara. Yari ka talaga. Okay ni Namne, no? Sa tingin nyo, dadalo si Sara, mga kababayan? Sa tingin nyo? Oo, naksat, alangan mo. Nauging. Ano? Sa tingin nyo, darating kaya si Sara sa next hearing? nitong si Atty. Man Scarpio. Gayun din yung mga dokumento gaya ng General Information Sheet at Annual Financial Statement ng mga business establishments na may kaugnayan kay VP Sara. Nandiyan na si Kuyang Ramil natin. Isinuka ni Sara Duterte yan, si Kuyang Ramin. Sige, tuloy. Para matukoy kung sasapat ba ang kita rito para magkamal ng umunoy unexplained wealth. Allah ka, Sara! Paano mo ipapaliwanag yan? Token nilam, nagbaknang ka. Mga kababayan ko, ang yaman-yaman ni Sara, saan mo kinuha yung pera? Wala ka namang negosyo, hayop ka. Diba? Ano negosyo ni Sara? Meron bang pinakita? Wala hong negosyo, mga kababayan, si Sara Duterte. Tapos, ang daming pera. Saan galing ang pera mo kung hindi ka nagnanakaw? Gusto na ako itumba ni Tebes. Allah! Magpalipat ka na, Manong Ramil. Manong Ramil, magpalipat ka na sa Kongreso. Safe ka doon. Oo, galit yan si Martin kay Sara. Poprotektahan ka ni Ninong Martin. Maniwala ka. Sabi dito ni Del Toto, drugs at pogo. Talaga. Sige, tuloy. Abot sa 88 million pesos nitong 2024. Bago ang lahat ng ito, pinag-usapan din ang sulat ng legal counsel ni VP Sara na Fortuna Narvaza and Salazar Law. Giniit kasi ng kampo ng bise na walang jurisdiction ng House Justice Committee na magsagawa ng trial dahil anila, palinaw doon sa saligang batas at House rules na Senado lamang ang maaaring magsagawa nito. Kita nyo, mga kababayan ko, ang dami ng palusot. Sabi nung una, bloodbath. Ngayon naman, mga kababayan, dami ng palusot. Kesyo ganyan, kesyo ganito, kesyo ganon, kesyo ganyan. Alam nyo, mga kababayan, ulitin ko lang. Kung tayo malinis, wala tayong katatakutan. Tama po ba, mga kababayan? Halimbawa ho kayo, sa lahat ako, Makiliti ikaw. Halimbawa, si Makiliti, si JC Piñarobia, si Mona Liwanag, wala kang kasalanan. Kahit pagbalik-baliktarin nyo ko sa hearing ninyo, kung wala akong kasalanan, walang makikita sa akin. Kahit na patuwarin nyo ko, kahit na padapain nyo ko, patihaya, patagilid, at kahit ano pang posisyon. Kung wala kang ginawa, tandaan nyo to, mga DDS kayo, mga bobo kasi kayo. Diba, no? JC, 5J. Kung kayo, kasi mahihina ulo nyo, isipin nyo, anong kinakatakot ni Sara Duterte kung wala namang kasalanan? Isipin nyo, kung inosente, yung malapad na mukat makapal na yan, kahit na ibura-burang it nila, kahit itaktak pa siya, kahit na patuwarin pa, kahit pa tihaya, tube, tagilit, tabla, kung walang nagawang kasalanan, walang nagawang kasalanan. Ay, mga kababayan, ganun lang ang napakasimple. Huwag na nating palalimin. Ang simple-simple lang eh. Diba? No play, no game. Kasabihan. Tama. No awan tinakaw, awan kabuteng. Oy, paki-translate No awan tinakaw, awan kabuteng. Diba? Mga kababayan ko, kung wala kang
ninakaw, wala kang dapat katakutan, Sara Duterte, Tokininam. Oh, kayo. Diyos ko, napakasimpleng unawain lang yan. Kahit ho tayong lahat, mga kababayan, kahit ako Di ba? Ano ipaparatang nyo sa akin bukod sa babaero? Kung itatanong sa akin, halimbawa, pinadalo ko dyan. Mag-testify ako, tanungin ako. Sabihin, totoo bang babaero ka? Yes, Your Honor! Di ba? Totoo kung sinabi naman, mga kababayan ko, ikaw ba, nakatanggap ng paper bag? Yes, Your Honor! Pag tinanong uli, ilang beses kang nakatanggap ng paper bag? 2 beses, Your Honor! Pero pag tinanong ako, kung ako nagnakaw, syempre, Your Honor, hindi po. Di ba? Honest ako Kung ikaw tatawa, alam ko, pagtatawanan kayo. No nakaw, no takot, sabi ni Nets. Kulay brown. Pag tinanong, ano kulay ng paper bag? Kulay brown, Your Honor. Grabe. Asa ka. Para saan yun? Pamasko nyo. Bayad ba yun? Hindi, Your Honor. Pamasko. Bigay lang, regalo. Diba, no? Ewan ko, mga kababayan, bakit ganyan sila? Ito na. Sige, tuloy natin. Unang inilang tulad ni Chairperson Jervil Luistro na tila isang mini trial ang mangyayari sa komite. Pero pag nilinaw niya, full-blown trial ay mangyayari sa Senado. Ngayong araw nga, tinawag ng komite na erroneous. Mali ang laman ng sulat ng kampo ng bise. Mayroon na nakasaad kasi sa saligang batas at sa rules on impeachment na may mandato ang komite na magsagawa ng hearing o patay! Kita nyo, di gumagawa lang talaga ng dahilan si Sara. Ano ang laman ng paper bag, Your Honor? Ano? Boss Mike, anong laman ng paper bag? 4 na araw po ang nakaraan bago ko matuklasan. Siyempre, sasagot ko ganon. Ano ang laman ng paper bag? Akala ko po nung una, giveaway na t-shirt lang. Binato ko lang sa likuran ng kotse ko. Kasi akala ko t-shirt lang Pagkaraan ng 4 na araw, doon ko lang natuklasan. Ano yung laman? 3 bundle, Your Honor. Ay, nako. Di ba? Kita nyo mga kababayan ko. Di ba? Yung sumunod na paper bag. Your Honor, nanginginig na ako na tanggapin. Baka mamaya buhay ko na yung kapalit. So, nung nakita mo yung una, yung pangalawa, ine-expect mo na ganun din ang laman. Sabi ko, mga kababayan, syempre sasabihin ko, Your Honor, yun na nga po yun. Bakit mo tinanggap? Natatakot ako, Your Honor, baka magalit. Ano laman? Pagsakay ko po sa kotse, nanginginig pa ho ako, pero dinadahan-dahan kong buksan. 2 bundle na lang.
Di ba? Ayos. Ito na. Sige na, tuloy na. Ay, honest to ako. Bay, ano bang masama doon na aminin ko? Hindi po ako sinungaling na tao eh. Sa totoo lang. Magsasabi ko ng totoo. Yan ang unang-unang turo ng nanay ko. Kahit na mahirap, kung totoo at tinanong ka, sabihin mo. Kaya mga kababayan, honest po ako. Di ba? Baka bawiin. Yung una, 3 bundle. 4 na araw nga sa likod ng kotse. Tapos yung sumunod, 2 na lang bundle. Di ba? Ayoko. Kasi parang malulunod na ako sa kumunoy. Ito na. Pasok. Itong preliminary investigation kung saan nga tutukuyin ng mga miyembro kung may probable cause para umusad sa trial o paglilitis sa Senado na tatayong impeachment court. Bruce, mag-aalas 2 nga ngayong hapon, suspend nga yung deliberation ng komite at babalik sila sa April 14 o matapos yung Holy Week para naman sa mismong pagdinig o hearing proper para i-determine yung probable cause. Ayan, mga kababayan, mahababang isapin to. Sabi, wag lang mahuli ni Mrs. Nako. Meron akong pamamaraan dyan. Oo, kahit anong mangyari, wag kang aamin. Tandaan nyo yan, ha? Oo, 10 utos, pang-11 tandaan nyo. Ha? Kung tandaan nyo yung 10 utos, yung pang-11, mas tatandaan nyo. Pag nahuli ka, wag kang aamin. Ha? Okay ba? Ganun yun, ha? Ganun. Ay, oo nga, alam namin lahat, honest ka. Oy, syempre! Sabi ko nga sa inyo, wala akong tatago sa inyo, mga kababayan, ha? Wala! Di ba? Alam mo na, Arnold Lopez, wala naman si Ai Chang. Wag lang kay Mrs. Oo, baka maputulan tayo. Eto na! Nako, eto na mga kababayan, Ramil Madriaga naman, mga kababayan ko, ay haharap na sa kamera dahil sa sampinahan na ho. Eto na, And ad testificandum to Mr. Ramil. Joke lang yun, Ai-chan. Sorry. Sorry naman, ha. Oo, honest yan si Arnold Lopez. Subok yan. Joke lang yun. Joke lang yun. Oy, BMB Eduardo, mag-like ka na. Lads Business. Lads Business. Oy, mag-like ka na. Wala. Deklarado lahat yun. Ito na. Mga kababayan, ha. Oo. Ano sabi rito? Yung laman ng paper bag galing ebak yun. Yung sa kanila, ebak yun. Ito na. Mga kababayan, matindi to. Second motion is to issue subpoena duces tecum and ad testificandum Nako. to Mr. Ramil. Naglatin na mga kababayan si Laila de Lima. Espicutamdum. Tuloy. Lagunoy Madriaga to produce, identify, and authenticate his affidavit dated November 29, 2025, which is Annex A of the complaint in the Sabalia et al. Complaint. Nako, yan na mga kababayan, meron pa reference. BMB Eduardo, sino pa ba yung mga bago dyan? Rosita Magbanwa, Jessan, Alvaro, Martin, mag-like kayo. Sergeant Putik, sa mga hindi magla-like, bahala kayo. Bading Crisostomo. Rebecca Pinto, sige na, tuloy-tuloy na tayo. Mag-like na muna kayo. Eto na. Any other documentary or object evidence in his possession and to testify thereon. Nako. This is with respect to receipt on the receipt, handling, and distribution of the confidential funds. Nako, patay tayo, Winnie Jo. Nako. Yari sila kay Ramil Madriaga dito, mga kababayan. Joseph Machete. It's very clearly alleged in the complaint of the Sabalia et al. There is a motion raised by the Honorable De Lima
to issue subpoena duces tecum and subpoena ad testificandum to Ramil Lagunoy Madriaga for the production. Patay ka! Patay ka, Sara! Lagot ka! Manoy Tarok, yari na idol mo. Jasmine Ines Hidalgo, nakaw! Virginia Bautista, to, kininana. Oh, Gwentan Ruel, nakaw. Paano na ngayon yan? Magtatapat na silang dalawa. Tandaan nyo mga kababayan, todo tanggi ni Sara. Diba, Edna Banaw? Mercy Obien, sa lahat ng mga bagong dating ng mga hindi ko nabanggit, pakibati nyo sila, Romy Gutlay. Sa mga hindi ko nabanggit kasi mabilis, Ray Ann. Ngayon, mga kababayan ko, inimbitahan na si Kuya Ram. Tawag ni Sara Duterte diyan, Kuya Ram eh. Ngayon, mga kababayan ko, kailangan ngayon humarap ni Sara Duterte. Ganito yan. Pakinggan nyo, mga kababayan. Pag si Ramil Madriaga dumalo sa hearing at si Sara Duterte ay hindi na naman, Ronnie D. Guzman, Jessalyn Castro, hindi na naman magpakita, nako mga kababayan ko, lalamugin natin yan. Ibig sabihin, mga kababayan, dito na natin makikita kung sino ang hindi dadalo sa kanilang dalawa ay siyang hindi nagsasabi ng totoo. Dahil takot humarap, ibig sabihin, talagang may nalalaman si Manong Ramil. Huwag lang bibetsinin. Yari ka dito, Sara. Oo, bagman mo to pala. Nagpakilalang bagman mo si Ramil Madriaga. Ngayon, siya yung magiging saksi laban sa'yo, lagot ka. Diba, mga kababayan? Oo. Ernida Samartino, kanino galing yung alin? Tiyahin mo ba si Sara Duterte? Paano ko naman magiging tiyahin yun? Porke tisoy ako, tsaka medyo tisay siya. Porke magkasing lapad kami ng mukha, ganon? Magtiyahin na kaming dalawa. Yari na, tama ka, Aichang. Yari na si Sara dyan. Kapag ka hindi dumalo, tapos dumalo si Manong Ramil, hala ka, Sara. Diba? Takot na si Lustay. Dapat extra security for Madriaga. Lagaw. Rob Mapalad, need ni Lustay dumalo para madepensa niya sarili niya. Dapat. Danny Salameda Jr. Dapat, tama kayo. Dapat dumalo si Sara. Kasi iisipin ng 12%, oy Sara, eto 12% na lang yung taga-suporta mo. Yung taga-suporta mo, yun na yung mga natitirang bayaran mo. Yung mga vlogger, yung mga trolls, yan na lang sila. Siyempre, nakikinabang sa'yo, kaya siyempre, yung hatol sa'yo, 12%. Yung 12% na yun, mga kababayan ko, yun na yun. Tanda mo yan, baka mabawasan pa sa sobrang kahihiyan. Diba mga kababayan, nakuha nyo? 12% na lang yung naniniwala kay Sara. Tapos eto, hindi pa siya haharap. Siyempre mag-iisip din kahit mga bobo yung mga yan, mag-iisip sila. Bakit nga ba? Tama yung sinasabi ni Mike Cervera. Bakit hindi humaharap si Sara Duterte? Totoo bang takot siya? Totoo ba yung sinasabi ni Ramil Madriaga? Ganun ngayon ang mga isipin ng mga bobo tanga na matagal na nating ini-explika pero hindi nila makuha-kuha. Ang tagal-tagal na netong laban na to pero hanggang ngayon, bobo pa rin sila. Diba? Oo, vlogger na lang. Yan yun mga kababayan ko pagkaisipin yung maigi. Kaya kailangan ni Sara Duterte, dalawa lang.
Alam niyo naman si Sara, di ba? Sinusugatan niya yung leeg niya. Yan ang una. Ikalawa, mga kababayan ko, dumalo ka, Sara. Ngayon, mga kababayan, nagbabait-baitan. Sabi nga ni Arnold Lopez, aba, nagkaroon lang ng hearing sa Kongreso. Tulong-tulungan. Di ba? May mga tulong-tulungan na ngayon ng hayop na yan. Sila lang yung 12%, mas madami rin na nagmamahal at nagtito. Oo naman. 16% lang yung ayaw. Si Pangulong Bongbong Marcos, maraming nagmamahal. Ay, kininana. Pag naiinis ka pala, Boss Mike, lumalabas ang pagka-makata mo. Taga Bulacan ho ako Siyempre, mahilig tayo sa balagtasan. Di ba? Paano na? PBBM lang malakas. Eto na mga kababayan ko. Tuloy na natin. Of affidavit dated November 29, 2025, as well as any other evidence in his possession. The same has been seconded by Vice Chair Dumogan. Is there any objection? No objection! Siyempre. Rufus Rodriguez. Nasaan na yung anak ni Marcoleta? Siyempre, mag-o-object yung mga hayop na yan. Di ba? Di ba? Protect BBM din Alangan naman na papagbayaan natin. Di ba? Sige, tuloy. Because again, there is a statement here kita nyo. in the third column. Tandaan nyo yung mukha na yan. Yan yung kakampi ni Sara. Hindi porke kamukha, mga kababayan. Tandaan nyo, That it's also his testimony Nako. on the DepEd's confidential funds. Nako. Under no jurisdiction. Objection, Madam Chair. Objection, syempre. Si Rodriguez Tsuhin yata, Tsuhin yata ni Vic Rodriguez to Namumulay ang pingping mo kung nag-uungot ka. Kulay pink talaga ang mukha ko ito na. Grabe, mga kababayan ko, Considering that the motion has been objected to, we shall now proceed to vote. Committee on Justice members, please be ready to vote. Yan. This is on the motion for the Ilan? issuance of subpoena duces tecum and subpoena ad testificandum to Ramil Madriaga, as well as for the production of his affidavit and any other evidence in his possession. Those who are in favor of the motion, please raise your right hand. Hala ka, daming bumoto! Sama niyo yung boto ko, Ay! Congresswoman Luistro, sama mo yung boto ko. Oy, bumoto rin kayo, Raise your Put hand down your hand. Wala na. Wala na. Yari si Sara, mga kababayan, daming bumoto. Those who are not in favor of the motion, please raise your right hand. Ilan? Sakay. May isa, nag-iisa. Ayok ka. Proud na proud ka pala nag-iisa ka. Hindi ka pa sinamahan ni Marcoleta. Ito na, wala na mga kababayan. Tapos na to. Thank you. Sabi ni Rufus Rodriguez, wala ba sasama? Mag-isa lang talaga ako. Putik din. Sabi ni Rufus, tingin pa siya sa kaliwa kanan niya, harapan. Nag-iisa lang siyang bumoto. Ay, nako. Buto. Masabali niya, buto Vote. Kulak mo ta. Vote. Honorable Rodriguez. Those who abstain, please raise your right hand. Abstain. That concludes the voting. Yung hindi boboto. Wala. Committee Secretariat, result please. Ilan ang bumoto? Dalawa daw kasama anino. Dalawa naman pala kasama anino. Mangibabain. Ilan? Ito na.
Ne, rumungi ita, na? Ngingiti-ngiti na si Luistro. Ilan? 29. Allah. With 29 votes in the affirmative, 1 vote in the negative, and 0 abstention. Patay! Allah ka, Sara. Lagot ka. Siyempre. Ay, naku, hindi naman pagkakatiwala ang bansa sa iyo. Ganyang kakahina mag-isip. Tama ho, mga kababayan? Sa ganung kahina, Shopee Gaselos, sa ganung kahina mag-isip ni Sara, sasamahan nyo siya? Gagawin yung presidente yung ganung kahina? Hayop na yan, mga kababayan. Hindi kayang makipagtalas-tasan. Sara, baka gusto mo tayo na lang magdebate. Kung nahihiya ka, pwede naman nating i-record, palabasin na lang natin pagtapos ng halalan. Ewan ko na lang doon sa editor ko kung ikakalat niya. Di ba, no? Kapimpiman, kakaasi, kapimpiman. The motion is hereby granted. The Committee on Justice is directed to issue the necessary subpoena duces tecum and subpoena ad testificandum to Ramil Madriaga and for the production of his affidavit dated November 29, 2025 and any other evidence in his possession. So moved. So paano ngayon to, mga kababayan? Magkikita na ho si Ramil Madriaga at Sara Duterte. Ang tanong nga kanina natin, solidad ko na sa lahat mo ng mga bagong dating, tulad ni Julia Peralta. Ito ang tanong. Darating ba si Sara? Kasi sasabpina na ho si Ramil Madriaga. O ang gagawin ni Sara, magtatago siya. O manginginig na lang siya ng kusa. Naku, mga kababayan. Yari si Sara dito. Masusunog. Masusunog si Sara dyan. Ngayon, di ba dinimanda niya si Ramil Madriaga? Hindi yun katwiran at hindi yun ang magiging basihan para sabihin na nagsisinungaling si Ramil Madriaga. Tandaan niyo yan. Pangbobo lang yung katwiran na yun. Ano ho, mga kababayan ko? Pangbobo lang yung katwiran na dahil na demanda, hindi na totoo yung sinasabi ni Ramil Madriaga. Kinina na yun eh. Tama, mga kababayan ko? Pero, sa mga DDS, ganon yung naratibo nila. Tama, mali, mga kababayan ko? Ganon yung naratibo nila, Joey Ariola. Na dinimanda ni Sara. Oo, kaya hindi totoo yung sinasabi ni Ramil Madriaga. Di ba, mga kababayan ko? Ganon! Di ba, no? Leia Corpus, Rebecca Javier. Ewan ko. Perpetua Peralta, kayo na humusga. Ganon ho yung naratibo ng mga DDS. Dinimanda nga, kasi nga hindi totoo yung sinasabi. Yun ba magiging ano na yun? Matibay na basihan para masabi natin na sinungaling yung Ramil Madriaga? Kasi yun na ngayon yung ginagamit ng mga DDS. Tatanga-tanga talaga. Ngayon, mga kababayan ko, kung ganun pala ang basihan, di lahat na ng mga nagdidemanda sa atin, o nagbibintang sa atin, o mga magiging witness laban sa atin, demanda na lang natin. Kung ganun lang pala, no, mga kababayan ko, no? Dinimanda, nakakulong, kakaloka. Tatabo si Buday ng limpak-limpak na kahihiyan. Kahit wala siyang hiya. Yan! Kailangang higpitan ang proteksyon ni Madriaga, baka matulad sa mayor noon na pinapa-sniper nila. Kininayo, no, kinig-kinig ang kuray-kuray ni Sara sa takot. Apo na, ititigargar na. Di ba? Paano ngayon yan, mga kababayan ko?
Ha? Wala mga kababayan Oh. Ang Pangulong Bongbong, trabaho pa rin ng trabaho. Si Sara, nasaan na? Abay, pinapamalita ngayon ng mga DDS, abay si Sara daw imbis daw na dumalo daw dyan, siya wala daw kakakwenta-kwentang hearing dyan sa Senado, mas maigi na lang daw tumulong. Style ng mga trapo. Style ng mga guilty. Tama, mga kababayan, tama. Pero inyo mga kababayan, sa panahon pa talaga ngayon ang tagal-tagal mo na, Sara, na inaantay namin na tumulong ka. Pero anong ginawa mo? Biyahe rito, lustay dito, larga doon, hanap ng pogi dito, hanap ng gwapo doon. Ganun ang ginawa mo. O ngayon, dahil may patawag sa iyo ang Kongreso, na dapat ikaw ay dumalo. Ano ang katwiran? Mas okay na lang ang tumulong kaysa dumalo dyan. Di ba, mga kababayan ko, kung di ba naman loko? Di ba, paring Lance Christian, Baldanzo? Alam nyo, style bulok. Tama si Mario. Style bulok yung mga yan O ngayon, ang tanong, anong pagtulong ba yung ginawa mong hayop ka? Matagal nang nag-iisa si Pangulo na tumutulong, nag-aasikaso, nagtatrabaho para sa mga Pilipino. Pero ikaw, anong ginawa mong hayop ka? Kasama yung mga alipores mo na mga natatae sa spa. Uulitin ko, Sara, anong nagawa mong hayop ka? Kasama yung mga vlogger mo na natae sa spa. At kasama yung mga grupo ng mga pangit na mga vlogger mo na hindi mo alam kung tao pa ba. At kasama na rin yung mga bayarang mga babae kung hindi, hindi daw naliligo. Totoo ba? Di ba mga kababayan ko, yung mga vlogger daw nilang babae, maaampop. Our beloved Boss Mike Cervera.